Isa po akong secretary, pero halos hindi na po ako pauwiin ng boss ko. Overworking at laging puyat. Hindi na po ako nakakatulog ng maayos. Paano po ba ang dapat gawin? Dahil hindi naman po dinadagdagan ng sahod ko. At upang sagutin yan, nandito po ang ating panauhing abogado. Walang iba po kundi si Attorney Zed Jomar P. Semic, the associate lawyer guest we have today from the Abo Law Firm. Attorney Semic, good afternoon to you. This is Attorney Dottie from Annie Rentoy. Good afternoon po, Miss Annie and Miss Dat. So, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa UNTV. Now, sa question po ni Miss Kiana, ang magandang solusyon po dito ay isa po siyang sekretarya. So, ang mapapayo po namin ay bilang isang sekretarya na employed ng kanyang employer, minumungkahi po namin na tugunan muna ang problema ang kanyang kinakaharap sa kanyang empleyo sa pamamagitan ng diplomasya sa kanyang employer. So, kung meron pong HR department, si Ms. Kiana at ang organisasyon na kanyang kinabibilangan, mas maganda pong daanin muna sa diplomasya ang problemang ito or ang problemang legal na ito upang hindi po ito humantong pa sa mas mahaba at mas komplikadong kaso sa ibang courts or tribunals or agencies ng ating gobyerno. Ngayon po, when it comes to overtime pay, meron po tayong dalawang klaseng empleyado. Kung si Ms. Kiana po ay isang empleyado na sekretarya at siya ay membro ng rank and file employee, si Ms. Kiana po ay entitled sa overtime pay dahil ayon po sa ating labor code, anything or any hour that exceeds the regular 8 hours per day is considered as overtime pay. At kung uulitin po, kung si Ms. Kiana po ay isa lamang rank and file na sekretarya, siya po ay entitled sa kanyang overtime pay. Pero kung si Ms. Kiana naman po ay isang membro, isang sekretarya at membro, at ang kanyang duties and responsibilities po ay nagpo-fall sa managerial employee na sekretarya, siya po ay hindi po entitled sa overtime pay. Dalawang kategorya pala yun, attorney. Oo, tama. Rank and very file. Good. Sige, attorney. Go ahead, attorney Dot. Yes, okay. So, ang sabi po ni attorney kanina, and I agree, no? Daanin mo na sa, diplomasya, di ba? Kausapin mo yung boss mo kasi minsan baka hindi rin na-realize ng boss na teka muna, napapagod na rin ako, nababurn out na ako. And hindi naman ako, so para sa akin, ang issue talaga ngayon is pagod siya. Pagod. Okay? Tingin ko naman dyan, kung hindi naman masyado siyang napapagod, baka hindi naman siya magrereklamo. Ang problema, parang abuso na ang ginagawa sa kanya. So una muna, sabi ni attorney, kausapin daw muna, and then sa susunod daw ay maaari na siguro siyang umakyat sa HR para makipag-usap sa HR department para sabihin na eto, meron po kaming problema. Baka naman yung HR ay merong magawang paraan, mapag-usapan niya ng management. So, very clear. Ang sagot ni attorney, kapag rank and file, kahit anong walang excuse eh. Basta lumampas ng 8 hours, bigay ng overtime pay. Pero if she is part of the management team, then yung rules or laws ng ating bansa, labor code, na nag-a-apply sa rank and file employees ay hindi mag-a-apply sa'yo. Pati yung overtime pay. So, yun ang sinasabi ni attorney. So, attorney, in case lang, siya po ay rank and file, no? Sabi po ninyo, meaning to say, ordinary employee lang, hindi siya kasama sa management team. If, for instance, tuloy pa rin, kinausap na niya, no? Kinausap na niya yung boss niya. And then, walang nangyari. Ganun pa rin, parang inabuso pa rin siya. And then, kinausap na yung HR. Yung HR, malakas ang boss doon sa HR.
hindi ka pa rin pinansin. Ano po ang susunod na step, attorney? Meron bang pwedeng solusyon dito sa problema po ng ating nag-i-inquire po sa atin? Yes, ma'am. So, kung hindi na po nasolusyonan ang problema ni Ms. Kiana sa kanyang employer at sa kanilang HR department, meron po tayong organisasyon, meron po tayong departamento sa gobyerno na nakafocus ang kanilang atensyon at ang kanilang duties and responsibilities sa pagresolba ng ganitong mga labor disputes. At yan po ay ang NLRC. At kung dito po dadalhin ni Ms. Kiana ang kanyang problemang legal sa kanyang employer, maaari po siyang matulungan ng mga lawyers na handang tumulong sa kaso ni Ms. Kiana. Okay. Ayun. So, attorney, Miss Annie, ikaw muna if you have a question. Kasi meron pa akong susunod na question. Go ahead, Miss Annie, if you have a question. Okay, siguro magpahinga lang muna si baka burnout na siya. Diba, attorney? Okay. Kidding aside, attorney. Baka pagkatapos yan, alam mo, mahirap ang trabaho. Pero yung binabanggit naman natin, attorney, yung sobra yung sinasabing oras. May mga manggagawa din kasi na yung treatment ng employer na maayos, na uunawaan nila yung takbo, maganda yung ganong klaseng relationship. Yung binabanggit niya na umuuwi pa siya ng gabi, mga ganyan. Attorney, mag-a-apply din ba dito, apart from the overtime, yung hazard pay, pwede rin ditong i-compute, attorney? Kung gano'n na, regular. Halimbawa, yung pag-uwi niya, halimbawa, madaling araw, maisasama ba dito yung hazard pay, attorney? So, pwedeng habulin nitong si Kiana? Sa case po ni Ms. Kiana, kung yan naman po, kung sa usapin naman po ng hazard pay, kung talagang po after ng regular working hours ni Ms. Kiana ay delikado na ang kanyang sitwasyon. Delikado nang umuwi sa kanilang tahanan or hindi na ligtas ang kanyang tinatahak na daan pa uwi, ay maaari po natin kasama ito bilang hazard pay na rin sa kanya dahil nga po lagpas-lagpas na ito sa minimum or need na usapan or working hours. Okay, so apart from the overtime, mayroon po siyang hazard pay, attorney Dot, lalabas. Okay, thank you for that, attorney si Jomar. Attorney Dot, balik ko sa inyo po. Go ahead, please. Yes. Thank you. Okay. Gusto ko lang susugan yung pinag-usapan po natin kanina na sinabi po ni attorney ay pwede pong pumunta itong si Kiana sa NLRC para po masigil siguro yung overtime pay. So, attorney, yan, para po sa mga nakikinig po sa atin na mga rank and file na inaabuso ng kanilang mga employers at hindi sila binibigyan ng overtime pay. Ano po ang inyong advice sa kanila na ipunin nila para pagka sila po ay nagpunta sa NLRC, meron po silang ebidensya na sila po ay hindi nabibigyan ng tamang overtime pay. Go ahead po, attorney. Yes, tama po yan, ma'am. So, sa lahat po ng rank and file employees na nakikinig sa atin ngayon sa ating programa, maganda po at magandang practice po sa lahat ng empleyado na idokumento lahat ng kanilang ginagawa sa kanilang employment. For example, through emails, dapat meron din po silang kopya ng kanilang employment contract upang pagdating po nila sa NLRC ay meron po silang katunayan ng kanilang mga agreements with their employer, and then document everything that they have so that when they reach the NLRC, they will have a backup of their evidence as well. Documentation is very important. Ayan. Miss Annie, ewan ko kung ito na daanan mo, no? Yung meron kang time in tsaka time out, di ba? Usually, mga companies merong time in, time out. Ayan, kailangan kumuha ka ng picturean mo yan. Yung mga time out mo ng alas 12 ng gabi, kunan mo ng picture. Pagkatapos, ipakita mo rin kung magkano yung na-receive mo dun sa buwan na yon para picturean mo na rin yan. Para mapakita na, walang nakakompute na overtime pay. Abay, araw-araw kang nag-overtime pagkatapos yung sweldo mo para lang sa regular hours, hindi ba? So, napakaganda po ng sinabi po ni attorney, gawan po ninyo ng file, lahat po ng documents, ipunin po ninyo yung mga email na nagtatrabaho ka pa rin ng ganitong oras,
yung mga text message siguro, di ba, attorney, no? Na anong oras, sinabi, iha, magtrabaho ka ngayon hanggang 1:00 ng umaga, ha? I-save mo na yan. Picturean mo na, di ba? Screenshot mo na para pagka ikaw ay nagpunta sa NLRC at sisingilin mo na ng mga back wages or back overtime pay, meron kang mapapakita na ebidensya. So, attorney, maraming salamat po. Wala na po tayong time, but we learned a lot from you. And thank you so much for sharing your knowledge with us this afternoon. Meron po ba kayong last na gustong sabihin po sa ating mga televiewers, attorney? My message po to all our televiewers and to everyone listening at this moment to be on guard of your rights and your rights as an employer. Dahil po, ang inyong bilang isang empleyado, kayo po ay protektado ng ating batas. So wala po kayong dapat ikatakot. Kung meron po dapat idokumento niyo po yan. At kung meron po kayong karapatan, ipaglaban po ninyo yan. Ayan, Okay. very good and very well said. Very well said. Thank you so much sa inyong reminder. Attorney Zedjumar P. Semic, ang guest po natin na associate lawyer from our partner law firm na Abo Law Firm. Maraming salamat po. Thank you so much po. Maraming salamat. Extend our regards to Attorney Marby Abo. Yan. Legal questions reenacted by MCGI Cebu production team. Maraming salamat. Husay gumanap. Maraming salamat po.